Alan, ano yung pangunahing magiging function nitong bagong air asset na tinanggap ng Philippine Air Force? Yes, Aga, magandang tanghali. Nandito pa rin nga tayo ngayon sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga, kung saan sinaksihan natin, Aga, yung official turnover nitong C-208B na mula sa US government na ibinigay sa Philippine Air Force, kung saan, Aga, ang pinakatutungkulin nito ay magbigay ng aid para mai-address ang concern ng security ng bansa, lalo na gamit itong ISR operations. Aga, isang bagong C-208B Grand Caravan X Intelligence Surveillance and Reconnaissance o ISR aircraft ang tinanggap ng Philippine Air Force kanina. Ang C-208B ay pinagkaloob sa pamamagitan ng grant programs ng United States government sa PAF sa ilalim ng Foreign Military Sales o FMS program. Ito ay magiging ikatlong C-208B na tinanggap ng PAF. Nauna na rito may dalawang unit ang opisyal na ibinigay sa Estados Unidos noong Hulyo 24, 2017. Ang unang dalawang eroplano, Aga, ay bahagi ng US National Defense Authority Act Building Partnership Capacity Program na ang layunin ay magbigay ng kagamitan at pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paglaban sa terorismo. Ang C-208B ay may cruising speed na 140 knots at may abot sa 912 nautical miles na layo. Kung saan, Aga, ang pinakatutungkulin nito ay magbigay ng aid para ma-address ang security concerns ng bansa sa pamamagitan ng ISR programs or operations. Ang sa ISR operations naman, kaya nitong mag-provide ng line of sight, live data, and air-to-ground information streaming. Kaya nitong magsakay ng 8 hanggang 9 na tao, kasama na ang piloto, kung saan nauna ng dalawang unit ng C-208B ay ginagamit sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA tuwing may sakuna. Itong bagong aircraft naman, Aga, ay gagamitin sa pagpapalakas ng PAP's surveillance capabilities. Narito, Aga, pakinggan natin ang naging pahayag ni Secretary Gilberto Teodoro bilang pangunahing pangdangal sa ginawang turnover ceremony. And it will be used for all operations, all types of operations. Including po sa WPS. Yes, yes, yes. This aircraft will boost our capability of patrolling our maritime seas. And as mentioned by the commander of Western Command, si Vice Admiral Carlos, our ability to protect our sovereign rights in our exclusive economic zone depends highly on the equipment that we have. So definitely this aircraft will help us, will boost our capability in making sure that we secure our territory and our sovereign rights. Aga, itong pag-purchase ng mga bagong kagamitan, lalo na ng hukbong panghimpapawid, ay bahagi lamang sa pagpapalakas ng seguridad sa pagbabantay, lalo na pinag-uusapan pa rin ngayon ang maritime security, lalo na dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Alan Manansala.